Hi, Admin Rich, anong masasabi mo na napakaraming mga bumabatiko sa ating Pangulo, pero bagamat napakaraming bumabatiko sa kanya, ay talagang mahal na mahal pa rin siya ng taong bayan. Noon mo sa isang survey, talagang ang layo ng lamang niya kay Sara Duterte. Nilampaso niya sa survey, si Sara Duterte. Ano kaya sa tingin mo? Bakit Okay. mukhang namamayagpag pa rin ang trust rating ng ating Pangulo sa Ganito kasi yan. Alam mo, simple lang yan eh. Sa kabila ng mga ginagawa nitong mga anti-Marcos, nitong mga Dutertes, nitong mga followers nila, yung mga DD sheets, sa kabila ng lahat ng kanilang mga paninira sa Pangulo natin, alam mo, hindi naman bulag ang taong bayan. Kita mo, pinapakalat nila nga, grabe ang korupsyon, sobra. Pero hello, kita mo naman, bawat Pilipino, lalo ng ating mga magsasaka, nakikinabang sa pera ng bayan, sa buwis ng bayan. Personal na pumupunta ang ating Pangulo sa iba-ibang mga probinsya at personal na namamahagi. Kita niyo ang nagawa ba yan ni Duterte? Never! Walang Pangulo na nakagawa niyan. Ang Pangulo lang natin ngayon ang nakagawa niyan. Kaya kahit ano sabihin nila na, ay kurakot, ay ang daming kurakot ngayon, pero wala eh. Paano ka mangungurakot? Di ba? Nakita mo naman eh, halos lahat ng pera, minsan nga iniisip ko, parang hindi yata nauubos yung binabahagi ng ating Pangulo sa mga magsasaka, sa mga beneficiaries, sa mga nakakatanggap ng ayuda. Tingnan mo lang ha, gosh, pagpasok ng Pangulo natin, sinimula na kaagad niya yung mga bagong Pilipinas Servicio Fair, mga presidential assistance, tapos namimigay ng mga traktora, mga makabagong makinarya, namimigay ng mga pataba, mga seedlings, namimigay ng mga isda na mga, ano ba yan, yung mga maliliit na, hindi ko alam ang tawag doon eh, basta para binhi, no, ng isda. At grabe ha, mga food processings, iba-ibang mga machines para pantulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda. Grabe ha, namimigay pa ng mga bangka. My God, saan ka nakakita ng ganyan? Never yan nagawa ng Duterte administration at ng iba pang mga pangulo. Kaya nga kung titingnan mo, sasabihin nila, nangurakot, hanggang ganun lang sila. Wala naman silang maipakita na solid evidence na talagang nangurakot. Yung sinasabi nila na GAA, my God, budget lang yan. Paano magiging kurakot ang isang budget? Numbers lang yan. Alam nyo, ang dapat gawin nila, bantayan nila kung paanong implementation yan. Kasi as long as yan ay budget pa lang, number pa lang yan, wala pang pangungurakot dyan. Dahil ang pangungurakot, yun yung ginagastos ng mali, ginagastos sa iba, ginagastos sa ibang paraan instead na ilagay sa tamang programa ng pamahalaan. Yun ang pangungurakot. Pero yung sabihin mong budget pa lang, sabi ko nga, di ba, there's no such thing as most corrupt budget. Walang ganun eh. Tingnan nyo sa dictionary, kahit tumingin kayo sa dictionary, kung makakakita kayo ng most corrupt budget. Meron corrupt, meron budget. Pero kung sasabihin mo, most corrupt, walang ganun. There's no such thing as most corrupt budget. Maliit man, malaki man yan, wala pong most corrupt budget. Ang meron ay mga kurakot na mga opisyales na gumagastos ng kaba ng bayan, ng pondo ng bayan sa ibang kaparaanan. Dun sa kaparaanan na gusto nila na sila lang ang nakikinabang at inilalagay nila sa kanilang mga bulsa. Balikan natin ang Duterte administration. Sabi ko nga sa inyo, yun talaga ang kurakot. Kasi talagang walang ayuda. Biruin mo ha, merong budget para sa ayuda. Supposed to be dapat binibigyan niya ng ayuda ang lahat ng mga tao. Dahil nilockdown niya, nawala ng trabaho ang mga tao katulad ko. Pero kahit isang ayuda, never akong nakakuha sa Duterte administration. Diba? So, dito natin makikita na talagang sa Duterte administration, grabe ang korupsyon. Kaya nga, di ba, sumikat yung nagpauso ng community pantry at daw ha, ni-red tag nila. Galit na galit yung mga tao ni Duterte kasi nga lumalabas kitang-kita yung pagiging inutil ng kanilang presidente. Kasi biruin mo ha,
Kung hindi sana inutil ang kanilang presidente, hindi naman dadami ang community pantries. Kaso dahil inutil na ang kanilang presidente, ang daming nagugutom na tao, kaya napilitan ngayon ang mga private sectors, yung mga concerned citizen, napilitan ngayon na magtayo ng mga community pantries para matugunan ang kagutuman ng mga Pilipino. Hindi ko yan makakalimutan. Pati yung mga drivers natin na mamalimos sa kalsada. Yung isang ang sinasabi ng isang driver na senior citizen, muntik pa nga daw siyang masagasaan. Pero wala daw siya magagawa, kailangan daw niya mamalimos sa kalansangan kasi nga, para kahit papano ay merong may uwi sa pamilya. Ganyan kalala ang Duterte administration. Napakalala sa korupsyon. Plus, kita nyo ha, sa panahon pa ng pandemic, pinagkakitaan ang ating pera. Diba? Formally. Wala nang bidding-bidding. Ibinigay ni Duterte mismo doon sa Parmali ang kontrata na take note yung Parmali na yan ay isang neophyte pharmaceutical company na ang puhunan ay wala pang 1,000,000. Tingnan nyo pagkatapos nung 2021, nung kanilang napakinabangan na, nasandok na nila ang pera ng kaba ng bayan, ayun, nung 2021, nung medyo binubuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas, ayun, nagsialisan sila, nagsiliparan sila papunta ng Dubai, di ba? So, meron pang dalawa na huli, di ba, sa airport, pero yung iba wala, nakatakas. At anong nabalitaan natin? After 1 to 2 months, nagsibili sila ng mga properties sa Dubai na wala naman silang ganong pera. Diba? So, hinayaan ni Duterte na sandukin ang ating pera sa panahon pa ng pandemya, pinagkakitaan niya ang pera ng mga Pilipino sa panahon pa ng pandemya. Diba? Make sense mga kaibigan? So kung titignan natin kung sino talaga ang kurakot, hindi ang Marcos administration kundi ang Duterte administration. Wala lang sigurong kaalam-alam itong mga maka-Duterte, hindi siguro nila alam kung ano ang tunay na nangyayari in the time of Duterte. Gosh, doon pa nga sa bayan namin, Misamis Oriental, reported mga kaibigan na yung supposed to be mga face mask, mga face shields na dapat na i-deliver doon sa mga hospitals doon ay hindi po nakarating. Grabe mga kaibigan ang korupsyon sa panahon ng Duterte administration. At hindi lang sa Parmalia, maging sa Department of Health na pinamumunuan ni Duque. Nakita niyo naman mga kaibigan, pinagtatanggol pala talaga ni Duterte. At sabi pa nga ni Duterte, I'm with Duque. Kahit doon masira ang kanyang reputation, basta I stand by Duque. Diba? Pagkatapos ano ginawa niya? Inutusan niya si Duque na ilipat yung pera, bilyong-bilyong pera, inilipat niya sa LSDBM na kung saan tao nila ang inilagay nila dyan from Davao, si Christopher Lau na ngayon ay nakakulong na sa Marcos administration. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan kung siguro Duterte pa rin ang namumuno ngayon, malamang hindi makukulong yung si Christopher Lau. Malamang hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin yan. So, siyempre, gano'n naman si Duterte siya ay kumukonsinti sa mga katiwalian ng kanyang mga cabinet members at ng kanyang mga tauhan. Siyempre, siya din kasi, di ba? Number 1 na kurakot. Guys, open your eyes, open your mind. Kung sasabihin ng kurakot, ang Marcos admin, baka naman tulog pa rin kayo. Balikan ninyo kung ano ang nangyari sa Duterte administration. At yun talaga ang makikita nyo, napakaraming kurakot. At tungkol naman sa budget, mga insertions, gosh, kaya nga natanggal, di ba? Yung, sino ba yun si Angog? Ungab ba yun? Kaya nga siya natanggal dahil dyan, di ba, mga kaibigan? I-research nyo, mga kaibigan, napakaraming insertions sa panahon ni Duterte. Kaya nga, di ba,